Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Bago nga matapos ang taon, ay kumulo na naman ang bashing dito kay gold medalist Kaloy Yulo. At kung bakit ay eto nga po. Sa pabalat ng Preview Magazine ay sinabi niyang hindi siya nakagawa ng masama, nanapak ng ibang tao o nanira ng dignidad ng sinuman. At muli ay nabalik tuloy ang kanyang mga sinabi noong September. At dito nga ay sabi nga daw po ni Vilma Santos, wala akong ginawang masama, ngunit sumagot si Carlo Aquino, akala mo lang wala, pero meron, at sabay sampal sa anak. At yun nga po ang usapan ngayon, lalo na ng mga bashers. At hindi na po natin iisa-isahin at napakarami. Tunay nga naman, ito ay eksena sa pelikulang Anak. At nang sabihin ni Carlo Aquino nga na akala mo lang wala pero meron, ay talaga namang inulit po ito at ibinalik naman dito kay 2 times gold medalist. Intayin mo nila na mga karma ka. Blessing, lalo na't material at pera ay nauubos yan. At ibinalik po ang pagkalapastangan niya sa kanyang ina na although minsan ay sa kanya ding imperfection ang ina, nagkaroon din naman ng pagkakamali sa kanya. Ngunit, ito nga nung September, sabi niya kahit gaano siya kagaling na tao sa gymnastics, kung hindi siya mabuting tao, hindi siya ibe-bless ni Lord ng ganon na nabash muli siya doon. Naman ayan, may nagsabi na tandaan mo sana ang magulang mo kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magtatagumpay at sana magpatawad, tumulong, ipakitang dapat tularan o idolohin ng mga kabataan. Nga po bagong magtapos ng taong 2024 ay nagdeklara muli siya. Malinaw naman po ito, alam daw niya ang naging journey niya sa buhay at wala siyang ginagawang masama at hindi siya nananapak ng pagkatao o naninira ng dignidad. Iyan po ay ibinalik muli sa kanya sapagkat narinig ng lahat ang video noon at maski po alam nating nagkamali din ang ina at silang dalawa ay hindi perpekto, ay na napakaraming kinalabutan na ang isang anak ay ganito makipag-usap sa kanyang ina. It's hard to look back and recall a very remote past, ngunit September lamang po ito nangyari at ngayon dinugtungan niya na sinabing wala siyang ginagawang masama. Although nagkamali muli ang ina, walang perpekto, itong kanyang GF o kapartner ay talaga namang pinanigan niya at sabi nga din ng marami, wala na tayong pakialam kung ang ginagasta naman at winawaldas ay kanyang pananalapi. Ngunit sabi nga din po ng iba, kung hindi dahil sa nanay mo, wala ka sa mundong ito at of course, suporta ng iyong pamilya mula ng pinangarap mo ito hanggang sa marating ang tagumpay, kasama sila at huwag mong kalimutan. Bagamat panghusga ang marami at nagiging righteous, ay hindi lang assessment kung hindi ang nakita talaga na ang pagsasama ng isang babae at isang lalaki nang hindi pa kasal o living in together for a long period of time is against God's law at muli ang Panginoon ang huhusga sa ating lahat. Ano nga ba ang pakialam ng marami sa napanalunan o kung pera nyo ang winawaldes ng iyong GF o pinagdamutan ang magulang o ano pa mang issue? Ang mahalaga rito ay ang nakikita ng mga kabataan na tunay naman at hindi na ipagdadalawang isip pa na hindi naman talaga mabuting halimbawa ang dalawang ito pagdating sa mga bagay na ganito at walang tao na magbubuhat ng sariling bangko para sabihin, ako ay walang nagawang masama. Nobody is perfect. Doon pa lamang
Ayon sa maraming netizen na nagpupuyos ang damdamin, ay hindi dapat gawiin at magbuka sa bibig ng isang gold medalist na dapat nga sanang tingalain kasama ang GF na muli hindi idinadown kundi bakit ganito ang pag-aasal at projection sa mata ng kanyang mga batang followers na kung tutuusin ay maganda bang halimbawa. Ito ba ang dapat tularan o gawin ng mga kabataan o ang magpakita o maghubad sa kanilang mga social media na alam nating hindi naman normal sa napakaraming kabataan kahit sa mga Gen Z at lahatin man natin ang mga Phil-Am na mga kabataan, Phil-Australian, Phil-Canadian, lalo na nga ang mga celebrities at ang mga sikat na mga youngsters hindi naman po talaga ganito at malayo na katulad ng ginagawa ng naturang partner niya na sinasabing takaw sa spotlight. At ano ba ang mahalagang leksyon o implikasyon na buhatin mo ang sarili at sabihin mabuti kang tao o wala kang ginagawang masama sa iba. Ngunit walang taong perpekto. Kaya naman, hindi pa rin maawat ang mga bashers, lalong-lalo na nga ang tinatawag nilang matatanda na nakakakilabot hanggang ngayon sinasabing palamunin ng mga anak. Lahat tayo ay may magandang pag-uugali at merong kabaligtaran naman ito. Ngunit ang sinasabi pa rin ng lahat, si Carlos Yulo ay magiging negatibo at biktima ng bashing hanggat ang kanyang kasama ay ang kanyang partner na walang respeto nila sa kulturang ipinagmamalaki ng mga Pilipino at higit sa lahat kung hindi nito ma-reach pa o ng dalawang ito ang maturity at higit sa lahat sana nga taos sa puso ang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos. Muli tayong lahat ay dapat ganun din naman at sapagkat wala namang hahatol kundi siya. Kaya tuloy ang profile pic ni Golden Boy napapansin, sana'y palitan na raw. At sa dinami-dami ng hindi mabilang na pananalapi at iba pang mga biyaya, nawaan nila ay magpasalamat na lamang na patuloy at sana ay tinupad ang pangako sa Ama kung mayroon pa mang hidwaan sa ina. At sinabi pa rin niya na hindi siya takot matalo sa susunod na laban. At ganun pa man sinasabi ng marami na okay lang yan kasi ay nakuha mo na ang lahat. Ang mahalaga sana magkaroon ng paninindigan at huwag na sana ang umasa na lamang at ang mga disposisyon na assessment man ng marami ay inaakala talaga na ito'y nanggagaling sa kanyang partner. Marami naman ang may magagandang pusong mga ina na nagnanais o nagwi-wish at nagdarasal na sana ang kani-kanilang mga ina kasi baligtarin man nga naman nila ang mundo kung hindi dahil sa mga ito at sa kanilang pag-ibig at pag-aaruga, wala sila sa mundong ito at hindi nila mararating ang kanilang kinaroroonan. Mga achievements na kanilang nakamit and of course sa Panginoong Diyos. Kaya naman ang tanong kay Kaloy, sa mga sinabi mo, alin ba talaga ang totoo? Paalala, nobody is perfect. Ang Panginoon ay nagmamahal sa lahat ng uri ng tao, mabuti man o hindi. At higit sa lahat, walang taong perpekto. Lahat ay nagkakasala, nakakagawa ng mali o ng masama. Iyan lamang po at maligayang Pasko. Hanggang sa muli, don't forget life is beautiful.